May nakalimutan akong gawin kagabi. So, ito, lunod ang ating mga halaman. Kasi nakalimutan ko siya takpan. Umulan ngayon. Ayan. So, umuulan. Yung kangkong natin, babawasan ko din ang tubig. Kasi, ayan, nakikita ko marami na siyang water. And, yung seedlings natin, ayan, may bubong naman siya. So, hindi siya masyadong naulanan. Pero ito isa natin, kasi wala itong drainage. Ayan, nag-swimming sila. So, papawasan ko ito ng tubig para hindi masira yung buto nating tinanim. And, ayun, buti na lang hindi siya napuno. Na-stop ng lupa yung pagpasok ng water. Idamo natin, ayan. Kakulong bagong sibol na ba? So, hindi ko muna siya ilalabas. Kasi minumukbang siya ng mga pusa namin at aso. Day 3 ng ating sitaw. Please na lumaki. So, kailangan na natin din itong i-transplant kapag huli lumabas na yung mga dahon nila. Diba? So, ayan. Kailangan na, ayan. Binaha ang ating ayos naman yung drainage system niya. Ayan. Kaso, nasakto lang talaga siya dun sa mismong tapat ng bubong. Kaya, ayan. Nagkaroon siya ng swimming pool sa loob. So, okay na yung drainage system. Tumapatak naman yung water. Ayan. So, nasobrahan lang siguro talaga siya kasi sa tapat siya na bubong. Pero, ayan, buti nakita natin. So, tanggalin muna natin yung water. Kasi plan ko din naman itong dagdagan ng lupa. Ayan ang kokopit. So, ayan. Nagagamit natin yung kokopit na nabili ko kahapon. So, tanggalin lang natin yung water, then add tayo ng kokopit. Ayan. So, unahin natin to. Kasi nga, ang dami niyang water. So, hindi naman siya mabot sa ilalim. So, ayan. Ito, kita naman. So, nababawasan naman yung tubig niya. So, ito is, bawasan lang natin ng water. Make sure na hindi masasama yung mga buto. Ayan. So, wala na masyadong tubig. Patungan na lang natin ang kokopit kasi lumabas yung sorry. So, ayan. Maganda yung quality ng kokopit. Patungan na lang natin para hindi ma-expose yung ating mga buto. And absorb na yung excess water. Moist na yung kokopit, so ready to use na siya. Pagbawasan din natin. Ay, nasamang buto. So, filter na lang ulit natin to later. Para make sure na wala talagang buto na nasama. Ang dami niyang buto. So, spread lang ulit natin siya. Hindi pa siya nag-sprout. And cover natin ng kakapit. Tapos, doon pa yata sa working station ko ilalagay. So, para hindi na siya tuloy mabasa. Magpumoist naman siya. Lalabas ko na lang siguro every morning para maarawan. So, ito yung ating ito yung spinach. Then, ito yung ating spinach. So, ito yung ating matapos yung ibang buto. Sibuyas. So, ayan. So, labo na ito ilalagay para hindi siya mabasa ng ulan. So, feeling ko maghapon uulan. Tapos, next natin is ayan. Nabuwasan na yung tubig. Okay, kasi drainage niya. Na-expose lang talaga siya sa sinalo. Ayos naman yung kanyang drainage system. Nasakto lang talaga siya sa may bubong. So, ayan. Sinalo niya lahat ng tubig. Kailangan ko ng yan pala. Nadahin.
Ayos yung drainage system niya. Ayan. Nagkataon lang talagang sa ilalim siya ng bubong. Kaya, napuno siya ng tubig. Siguro dahil malakas yung ulan kanina. And, ngayon, lagyan na lang din natin siya ng coco peat kasi nga, para maging strong yung kapit niya sa lupa. And, as you can see, kukunti lang. So, syempre, mas marami siyang nutrients na makuha. Lagyan natin ng coco peat. Tapos, didiligan natin ito ng molasses siguro by tomorrow kapag tuyo-tuyo na yung lupa. Kasi basang-basa ngayon. Ayaw masobran siya sa gilid. Ayan. Cover lang natin. Hanggang na-cover yun. May mga ayan. Mga balay-balahibo. Kasi mag-uugat pa yan. So, every time na tumaas siya, tatagdagan na lang natin ng lupa para masirang yung kapit niya. Okay. Tapos to, is dito muna natin ilagay sa loob. Total moist naman, ano. And maghapon siguro uulan. So, dito na lang sa loob sila. Ayan, ito lalagyan din natin ng lupa. Ng lupa, ng coco peat. Ayan, isilong na lang natin siya. Para hindi sila sobrahan din sa gilid. Maging strong ating so, two color siya. Ito kasi para sodas na yung halong mga kahoy-kahoy. So, ito is pure coco peat. Ayan. Ayan. Ito na yung update sa ating kamatis. So, ayan. Ganda naman yung dahon na. So, ayan. Maging strong ka para marami tayong kamatis. Okay. Kasi i-cover ko lang to kasi meron tayong pusa dito. Ano? So, ayan. I-cover lang natin para make sure na hindi sila mayayakwak ng ating mga alagang pusa. Okay? Para safe sila. Ganda tong kamatis na to, no? So, kasabayan lang nito ng mga nasa pot. Pero, mas mukha siyang healthy. Lagyan na din natin ito ng coco peat. Ayan. Madami na rin siyang mga pabalahibo dyan. So, ito, wala pa kasi akong papaglilipatan. Base weekend na lang siguro. Kapag butas na ulit tayo ng ating bato. So, ito, lagyan muna natin siya ng coco peat para mas sturdy siya. Ayan. So, ililipat natin ito ng weekend. So, pwede na siya dito sa labas. Dito masyadong nababasa. Kasi may bubong tayo dito. Ang tigas lang yan. So, ito naman yung sitaw natin. Ayan. Double check lang natin yung ating sitaw. So, ano to? Sa area na to, isang palaya. Right? Ang palaya to. So, sitaw pa rin ba to? Ito, wing bean. O, ang palaya. Yung ang palaya natin wala pang update. So, yung mga sitaw pa lang natin yung nag-i-sprout talaga. Tulungan na ba kita? Ito muna. Ayan. So, healthy na sila. So, mabilis tumubo yung ating sitaw. Ayan, napag-iwanan na yung talong. So, yun yung update. Ayan, bilis na makinang sitaw. So, parang nabasa ko na sa 1 month is magkakaroon na ito ng bunga. So, yeah. Hoping 1 month. After 1 month, meron tayo maraming sitaw. Kasi malaki naman yung space na paglalagyan ko para sa kanila. So, ilan ba to? So, nasa 12 pieces ata yung sitaw natin. So, i-share ko na lang din yung iba nito sa pinsan ko. Kasi meron din siyang garden. So, siguro magtitira lang tayo ng mga dito sa kanya itong siguro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, siguro yung 8 lang itira natin sa atin. Tapos, pamigay na lang natin yung iba.
Kaya meron din sila sariling garden sitaw. So, yan. Diba? Oh, strong. Pangatlong araw pa lang, pero ayan, sprouting na siya. Para siyang yung munggo, mabilis lang din mag-sprout. So, speaking of munggo, dadagdagan ko din pala ito ng kokopit. Yung bungod natin is matataas na din. So, dagdagan natin ito ng kokopit. Para yung strong sila. So, ang leggy na kasi yun. So, dagdagan na natin ng kokopit. Ayun, meron din siya mga balay-balahibo. So, yan. Pag may ganun, isa din sa napanood ko. Mag-uugat pa yan. Kaya, lagyan natin siya ng additional soy. So, kakapit yung available natin. So, kakapit yung idagdag natin. Ayan. Para mas maging strong pa siya. Punuin na lang din natin ito ng lupa. Kaso maliit pa yung iba. So, baka matabunan. Unti-unti natin siya pupunuin ng lupa. So, kita yung end, kita yung ugat. Dami na. So, I think dapat, matransplant din natin sila ng separately. So, bakit pa? May insekto ba? Not sure. So, ito, patay na. Ayan natin yung mga dry na. May chance pa ba? Ayan. So, ayan. Para malinis na tignan. Kasi nagda-dry ng iba. So, ayan. Hindi na ganun ka-healthy ang ugat mo. So, namamatay yung iba. Hindi ko alam kung bakit. Tapos, wala naman siya insekto, no? Pero bakit ganun? Parang iisa lang talaga yung matitira dito. Ayan. Siya lang yung may pinaka magandang hindi. So, ang pangit ng ating munggo. But yeah, hoping na maging strong siya. Kasi curious ako kung ano itsura ng munggo plant. Tsaka kung ano itsura nung saan nagagaling yung munggo, diba? Ano ba siya? So, no idea ako sa munggo. Kaya, ayan. Nag-train tayo para experiment lang naman to. So, yan. Pero, okay naman siya. Kahit ganyan na itsura niya. So, hindi yata okay drainage system nga nito. Kasi hindi siya nabawasan ng water. Kahit marami siya. So, ayan. Bawasan na lang din natin ng tubig. Kasi baka malunod naman siya na sobrang. Ayusin ko na lang yung drainage system na to. So, hindi ko muna siya ilalagay sa open. Ito muna siya sa may bubong. Hopefully na maging maganda yung maging successful yung garden natin para meron na tayong source of food supply. Okay?